Kamusta guys, today's video ay mag-upgrade tayo ng RAM at storage nitong Lenovo B series na laptop at papalitan din natin yung keyboard niya. Aside from upgrade ay magre-replace din tayo ng thermal paste sa kanya, kaya kakalasin natin siya ng buo. Ito guys, si Lenovo laptop natin ay B4400 model. May mga ibang model din ng B series na halos similar lang ang pagkakagawa. Pagkaalis ng battery niya, ito naman guys yung tatanggalin natin ng screw para ma-access yung RAM at storage nitong laptop natin. Next step ay tanggalin natin yung iba pang screw sa ilalim ng laptop. Tanggalin na rin natin yung hard drive at dalawang RAM na naka-install sa kanya. Walang CD-ROM itong laptop na gamit ko guys, pero yung sa inyo na usually meron, ay andito lang yung screw na tatanggalin sa kanya para makalas yung CD-ROM. At tanggalin na rin natin yung antena sa Wi-Fi card ng laptop, tapos balik na rin natin siya guys. Kailangan naman natin ng manipis na panikwat na kasya sa space ng keyboard at yung plastic panel, tapos iangat natin siya ng dahan-dahan. Sa gitna banda, yung pinakamadaling pagkalas ng keyboard tapos pagkaangat ay huwag natin basta-basta ilahin dahil nakakabit pa yung flex cable niyan sa laptop natin. May latch lang na connected sa kanya para makalas yung flex cable. Next step ay tanggalin na rin natin yung screws na connected dito. At may 4 na flex cable na kalash lang din yan. Yan yung mga connected sa power button, trackpad at mga buttons niya. Angat nyo lang para ma-disconnect. At pwede na natin makalas yung taas na cover housing nitong laptop natin. At nandito na tayo guys sa motherboard side ng ating laptop. Kalasin itong dalawa guys, itong isa ay connected din sa monitor, kaya dapat dahan-dahan lang kayo dyan. Ito naman sa kabilang side, kalasin din natin yan, connected naman yan sa mga ports, at iba pang mga cables na konektado sa motherboard natin. Sunod na step ay kalasin natin itong mga screws para matanggal natin yung motherboard sa base cover niya. At angat natin dahan-dahan para umiwalay siya, pero balik na rin nyo muna kasi meron pang isang cable dyan na connected sa saksakan ng power na dapat kalasin muna natin. Natanggal na natin yung motherboard sa laptop base natin guys at kalasin natin yung heatsink para ma-access yung CPU. Sundan nyo lang yung pattern na may 7 screws na tatanggalin. And tanggalin din natin yung connection ng motherboard sa fan ng heatsink. Pagkahiwalay natin sa kanila, ilinisin natin yung lumang thermal paste niya. Gamit lang tayo ng pamunas at konting alcohol, lalo na kung masyadong natuyo yung residue na paste sa kanya. And kunin na natin yung thermal paste na bago. Etong gagamitin ko guys ay Maxtor CT-G9 thermal paste. Lalagyan din natin ng thermal pad yung dalawang IC malapit sa CPU. And lagyan na natin ng bagong thermal paste yung CPU at GPU sa ating motherboard. Tapos balik na natin yung heatsink at iba pang mga parts niya. Skip ko na lang guys yung ibang process sa pag-assemble. Basta sundan nyo lang guys yung mga binaklas natin kanina na ibabalik na connection at mga screws ng laptop. At dito naman tayo sa keyboard, palitan natin yan kasi yung luma ay hindi gumagana yung mga ibang pindutan niya. Next naman ay mag-upgrade tayo ng storage niya. Ito yung kakabit natin ay SSD para mas mabilis yung loading ng Windows at programs natin. Nilagyan ko ng karton bilang base yung spasyo sa storage kasi wala na yung storage bracket niya. Pero kung yung sa inyo ay meron na bracket, mas okay yung ganun. And kasunod nito ay upgrade din tayo ng RAM. Palitan natin siya ng 16GB memory DDR3 na compatible sa Lenovo natin. Tapos balik na natin yung back cover niya at battery and mas okay install ng fresh Windows operating system. At ito na si upgraded Lenovo B series na laptop natin guys. Mas malimig na ulit dahil bago ang thermal, mas mabilis ang loading dahil naka-SSD na, at pang multitasking na din dahil tumaas yung RAM niya. Ito ang upgrade natin ay sulit na rin siya para sa akin kasi yung processor niya na i7 na 4th gen ay kasing lakas ng i5 na 6th gen na desktop version. And added bonus na rin yung Nvidia na graphics niya na makakapag-games ka at least low to medium settings. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod natin ang upgrade ng mga laptops.